Yung iba, CR agad din hanap ko. Alam na this. And ayun na nga po, 1591, nagkaroon po ng isang malakas na bagyo at binaha po ng gusto yung unang simbahan na nandun sa baba. Kaya nag-desisyon po yung mga Jesuita, pagkatas po ng Franciscano, nilipat po ang pamamahala sa mga Jesuita, nilipat po dito sa mas mataas na lugar, mas ligtas na lugar, at tinawag po siyang San Juan del Monte. At doon po nilipat na rin mula sa Visita de Santa Ana de Zapa, yung nasa baba, tinawag na po siyang San Juan del Monte, under po sa patronage at pangangalaga ni San Juan Bautista. Doon po tinayo, 1591 din po nasimulan, tawagin siyang San Juan del Monte, at sinimulan po itayo ang unang simbahang bato sa labas ng Intramuros. So actually, chinecheck din po namin sa Lumban. Nakakatawa po sa history, kung familiar po kayo sa Lumban Church. Sa marker po ng Lumban Church, nakalagay natapos po yung simbahang bato nila, 1600s. Tapos dito naman po sa marker namin, ang nakalagay po, sinimulan siya ng 1591. So hindi po namin alam kung ano magbabasihan, pero nevertheless po, ang mahalaga po ay ang pananampalataya natin mga Kristyano na nasimulan po noong panahon na yun. Yun po yung una. Tapos, dumating po ang Sacti Rebellion o yung rebellion po ng mga Inche. So doon po sinunog po at tinamahan po ng rebellion na yun ng ating simbahan. At pinagawa naman po yung pangalawang simbahan pa po. So hindi na po ito yung original structure. Nung nagawa po yung pangalawang simbahan pa to, dumating naman po ang isang malakas na bagyo rin po. Di man siya nasira ng lubusan, pero kinailangan pong ayusin muli. Nung naayos na po, napalaki na po yung simbahan natin dito sa posisyon na to, dumating naman po ang laban ng Amerikano. Laban natin sa mga Amerikano. Nung una po, nung unang sumuko ang Kainta, nawalan na po ng pag-asa ang mga nandito sa Taytay. Kaya, at yun naman po yung nangyari na tinamaan po ng gera, totally nawasak po. May mga natirang ruins na lang, at doon po sinimulan yung pangatlong simbahan pa po, at eto na po siya ngayon. Makikita niyo po yung sa patapanan natin sa gawang mutana. Isa po yan sa mga saksi ng gera, makikita niyo po sa kanila yung tama ng mga bala. Kaya, kung may oras pa rin po kayo, kung hindi pa po kayo lagay sa oras nyo, bukas po ang aking museo sa taas, at doon po natin makikita yung kaunting yaman ng history po ng aming simbahan. Ayun po, nung pinagawa na po itong pangatlong simbahan pa po, nagkaroon naman po ng problema kay Cardinal Santos. So, yung unang plano po hindi niya nagustuhan. So, habang ginagawa po yung simbahan ng Igel. And then, dumating po si Monsignor Bularan at parish po namin ng panahon ng 1980s. At siya lang po ulit din nagpatuloy. So, hanggang sa natapos po ito, panahon 1980s po, and then, unti-unti po pinaayos. And tapos si Father Noel Raposa po bilang regalo sa ating simbahan ng 500-year anniversary po ng ating simbahan dito sa pagkakatatag ng simbahan dito sa Pilipinas. Sinimulan niya pong pag-ipaayos. Sa ayos, yung mga wirings po, yung altar, yung natablo po natin, unti-unti niya pong pinaayos. At ito na po, pinalabasan. So, medyo mayaman na tulong ang history po, pero sana yung kinalabasan po nito mga pinagdaanan natin ay magdala sa atin sa kabanalan, sa taimtim na magdalasan. Yan naman po yung goal namin bilang minor basilica na sabi nga po ni Pope Francis na pag pumasok ka sa isang shrine o sa isang basilica, parang kausap mo, parang ka nang nasa langit na nagdadasal ng kausap mo. Sana
Baptist. Welcome na welcome po kayo. Ayan po, may CR po tayo sa gawing kaliwa at sa taas po. Kaysa gawing kanan po at sa taas po ang ating museo. Maraming salamat. Siya ay Yuris. Sana mo rin natin kung nagkaroon na rin ng ganyan. Dito, hindi naman nakita dyan. Alis yung ating kamay eh. Ayan. Ayan, yan eh. Wala, hindi kami nakita. Hindi nga lang makita at maliit nga kay kamay. Tol. Ayan, ganyan. Ayan. Ano pa yan? Naka-video po yan. Habang nagpipicture, naka-video yan. Ayan. Thank you. Sakay na tayo. Ayun na si Sam! Wait mo na ha. Ayan, ang kasaysayan na siya ay isang saksi sa gera noon. Ayan, di ba? Ayan po mga kapatid, oh. Kitang-kita, oh. Ayan po ang natamaan ng bala. Ayan, napakaganda po ang kwento. Ang kwento. Share na lang ako sa iyo. Okay. Ayan, yan. Ayan. Ang ganda ng kwento, no? Ang ganda ng kwento dito. Ayan. Ayan pa, meron pa dito. Ayan. Maganda ba palabas dyan? Maganda palabas. Ayan, isa rin po. Ayan. Ayan po yung kampana dito. Ayan, no? Na isa rin yan yung lumang kampana noon. Na yan daw po ay saksi sa gira noon. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Pa dito. Ayan. Ayan, di ba? Ayan po. Ang ganda ng view dito. Oh. Ayan. Minor Basilica. Ayan mga kapatid. Buti nga yung init niya, mga parang mahalo po. Akyat tayo dun sa taas kasi yun ay isa rin sa museum. Punta tayo sa taas ha. Ay, napakaganda ng view dito. Napakaganda. Kita ang bundok ko. Ang ganda pala dito. Lagyan. Para malaman ng lahat na mayroon palang napakagandang simbahan dito sa may Taytay Rizal.
Oh, ang ganda ng museum. May museum sila, oh. Ito daw yung mga lumang kagamitan noon. Ayan, oh. Ganda. Sana makapunta kami dito sa ano. Kailan ba yun? Ilang years na 500? 445 po. 445. That's, Ayun yung mga luma. Ko napakaluma. 1579. Apo. Tining. Ganda-ganda. No? Sana no, dumating yung araw yung atin din ay maging kasing ganda nito. Oo naman po. Sa tulong at awa ng Diyos po. Amen. Kasi kami nangangapa. Kasi bagong ano po, Bago pa lang naging pares. parish. Pero nasa 30 years na rin siya. Pero bagong naging pares lang. 1 year pa lang. 2 years pa lang. Mother B, come here. Ayan, ang cute. No, parang hindi nakakasawa na balik-balikan dito. Magulang, iba, pangulang talaga. Yun na lang yung ano, ambag. Tango, sabi lang naman, di naman kabawasan sa boses natin yung ano. Mga magulang, nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahiligang ito ay pananagutan na hupuhin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Yung isang nanay doon sa likod kay Sumasa. Kaya, hello ko, papabinyag po kayo. Pati po kayo Sumasa. Ayan. Pang-apat na simbahan. Christ the King. Naku, nakakatakot po kanina nung paakyat kami kasi ang ano po, matarik po yung lugar. Matarik. Ang ganda po dito, bundok na po ito. And pray for us, our parents and Christ the King parents. Bilang backgrounder lang po ng aming parokya, ang aming po parokya ay itinatagpa noong May 15, 1983 sa iba pong kapilya ng San Isidro na ngayon dyan po sa along the highway o Barangay Luzon. Kaya lang po napakaliit at mahirap ang parking dahil along the highway, kami po ay nagtulong-tulong na maitayo po itong bagong sign na po na to. At ito po ay naitalaga lamang last November 2007. Bago pa lang po ito, hindi po ito yung unang parokya na naitatag way back 1983. Kami po ay, ang aming pong parokya ay, ito pong simbahan na to ay situated, nakatayo sa 1,000 square meters na i-donate sa amin ng isang Good Samaritan. Ito po, 6,000 square meters, hindi po namin ito binili. Ito po ay inihandog lamang ng isang tao na magandang loob na ito. Just imagine, 6,000 square meters, wala po kami biniling lupa. Inihandog lamang po. Kaya po, sana all, kaya kami po ay blessed na blessed. Welcome po ang mga unang-una ang inyong murang paroko ay Dalang Padre Joselito Salvador, ang murang paroko ng parokya ng Mahal na Poong Nazareno, tama po ba, na nakatayo sa barangay sa munisipyo, bayan ng Dasmariñas, Cavite. Ang layo po ng pinagkalina nyo. Kasama ninyo po ang mga 175 jars, worker, and parishioner, riding in 3 buses, and may sumunod pa pong van. Tama po ba? Ganun po ba? Napakabait na siguro po, napaka-pinagkatan kayo po kumbaga sa vloggers. Ang dami nagpapalaw sa inyo, no? Kaya po na iladala nyo
i-welcome po namin kayo dito. Ang aming pong parokya ay nakaguriang Charles in the Sky. Kami daw po'y malapit na sa langit. Kaya po, kasama namin ang mga taga-pamilya ay lagi namin yung ipagdadasal kasi malapit na sa langit. Sana tayo lahat ay lagi masaya at ligtas at makamahal at karamdaman. Ang aming pong parokya was ready no COVID time, 2021, ay napili ng Department of Tourism na naging isang tourist spot ng barangay ng province of Rizal. Ito po, napili po nila, in-inscription po ito. Pinagmamalaki po na ito po ay napili isa sa mga tourist spot na matatagpuan dito sa Barangay Luzon, Taytay, Rizal. Kami po ay lubos na nagagalak sa inyong pagdating. Ang aming pumurang paroko ay pinuhuling ko sa Reverendo Padre Albert Thomas D. Tan. At ako po, ang inyong lingkod na nagsasalita ngayon ay si Sister Vilma Gomez, ang head ng Paris Pastoral Council. Muli po, Padre Rito, at mga kapatid ko, mananampalataya ng mahal na poong Nazareno, parokya ng mahal na poong Nazareno. Welcome po sa aming parokya. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay at ipananalangin po namin at idalangin na rin po kami na sana ang nakikijorney natin sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 40 araw na pagkikiran at paglalakbay hanggang sa kanyang muling pagkabuhay ay matamo natin lahat bawat isa. Magandang tanghali po at marami po salamat. Dan napakarami mga kabubuan na pabalik sa iyo. Maghiling na puso na ating Jesus, tulungan mo akong lalo pang bibigan. Ikapitong stasyon. Tinanda ni Simon na taga-Sirene ang krus ni Jesus. Sinasamba at pinuri ka namin ang Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng pinulagan ng krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pinili nila ang isang kandaraan, si Simon na taga-Sirene, na pasanin ang krus ni Jesus. Panalangin. Panginoong Jesus, si Simon na taga-Sirene ay hindi naroon upang manood, kundi napadaan lamang, pagod sa maagang pagawa sa buko. Maaaring isa lamang ang nasa kanyang isip, daanan ang pagkakagulo ng mga tao habang kasanmo ang krus patungong Golgotha at maagang makauwi sa kanyang pamilya at mga anak. Ikaw lamang ang nakakaalam na niya sa loobin na tulungan kanyang pasanin ng krus. Masaya ba siya kapag tulog o napilitan lamang siya na gawin ang lahat dahil sa takot sa mga awal na nag-utos sa kanya? Jesus, kamilinay ka ng kanyang gawain na katandang sa puso. May mga sarili layunin na isang tuparin. Subalit loobin kami maging pastaran at pagkalooban kami ng mapagkawang kawang puso upang bilang mansinari ng aming kapwang nangangailangan sa amin. Maunawaan naman namin na ang tunay na pagmamahal ay may kaakibat na saksi. Maaaring maagaw nito sa amin na oras. At masaktan ang aming mga bulsa, higit sa lahat, loobin mong makita namin ang iyong mukha sa mukha na humingi ng aming pagmamahal at pagmamahal. Amen. Jesus na nakapako sa krus. Kalinis ni Isa at nagdadala ng ating Ina Maria. Panalangin mo kami. Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Napakaraming tao ang sumusunod sa kanya, kasama ang mga babaeng nananagot at tumatawid dahil sa kanya. Lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Pagkalaan mo ang bawat ito at malasakit. Ako
ay isang magandang katangian. Subalit sinasabi mo rin sa amin, huwag kalimutan ang aming mga sariling pangangailangan, lalo na ang pangangailangan ayusin ang aming mga buhay. Hindi dapat na lamang namin na mabago ang buhay at ang mundo hindi namin ginagalawan. Dapat baguhin namin ang aming mga sarili at kung hindi ay baka maiwan kami sa paglalakbay. Ipanangaral mo bago namin alisin ang puwing sa matanda. Dapat alisin muna ang puwing sa sarili naming mga mata. Amen. Jesus na nakapako sa krus, Maawa ka sa amin. kalinis-linisan at nagdadalang hati ng Maria. Panalangin mo kami. Pasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya nooy pinauwayan siya ni Pilato sa kanila upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus. Siya mismo ang nagtaka ng krus at lumabas sa lugar na ang tawagin ay Puok ng Bungo. Nang sa Hebreo ay Golgotha. Doon nila siya ipinako sa krus at kasama niya ang dalawang baba na magkapila. Sa magkapila sa gitna naman si Jesus. Ipinasulat ni Pilato ang karatulan at pinalagay sa krus. Nasusulat, Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa sa karatulang ito dahil malapit sa lungsod ang lugar na pinagpakuan sa krus na Jesus at nasusulat iyon sa Hebreo, Latin at Griego. Kaya sinabi kay Pilato ng mga punong pari ng mga Hudyo, huwag mong isulat, hari ng mga Hudyo, kundi ito ang nagsabing siya ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ako ang sumulat at nakasulat na. Nang may pako ng mga sundalo si Jesus sa krus, kinuha nila ang kanyang mga damit at pinanghati sa apat, isang bahagi sa bawat sundalo at ang tunika. Ngayon walang tahi ang tunika at hinati ng buo mula taas hanggang baba. Kaya pinag-usapan nila, huwag natin punitin ito, kundi pagkapalaran natin itong mapapakainin. Panalangin. Panginoong Hesus, habang nakabayubay ka sa krus, tunay ka bilang hari ng mga Hudyo, sa harap ng iyong mga kapwa Hudyo at sa harap ng mga Griego at Romano. Subalit dahil doon, ipinahayag mo sa amin upang ligtas kami. Kailangan mo kang mabara ng kabinatihan, mabara ng anumang bangal bilang tao, makita ang iyong kalagayan. Pagalingin mo ang labis naming pagkaramdam na magiging dahilan upang madali kaming masiraan ng loob sa harap ng mga kasakit sa pahiwatig at intriga. Iwasto mo ang aming pag-unawa sa paglilingkod ng kapalit na kilala ng papuri. Ubugin kami ayon sa iyong pagmamahal. Na hindi natatakot at tumalak sa mga paghihirap, pagkabigo at pagkakasaktan, kaugnay ng aming pagiging tao. Diyos na nakapasok sa krus, Maawa ka sa amin. kalinisan at nagdasalang hating inang Maria. Panalangin mo kami. Mga kapatid, una, pasalamatan natin yung ating 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 9, 11. Very good. Thank you very much. Tapos na po ang kainan, kaya ito po ang lugar ng Angono Rizal. Angono to, no? Angono Rizal. Doon ako banda.
Maganda ang palabas. Maganda ang palabas, oh, kaya pila-pila. Ganda ng palabas. Ayan po. Tapos na nagkainan, kaya dito. Tatlong bus po kami. Oh, napakaganda po ng lugar. Ayan po ha. Ito po ay ang Guno Rizal. Pakabundok. Ayan. O diba? Ang taas. O kitang-kita ang Manila. Ayan. O diba? Ayan po. Pakataas ang mga building, kitang-kita ang mga building, oh. Oh, pero nandito kami sa taas ng bundok. Tuyo yung ano nila dyan, ilog na tuyuan ang ilog, oh. Ilog po yan. Meron na tuyuan. Father. Ito ay pang-apat na simbahan kami. Yan, pang-apat na simbahan. Yan na mga kapatid, magwiwi muna ako. Bago umalis, wiwi muna. Bye. Ito ay pang-lima. Pero kinuha pa rin yung ating pang-limang simbahan sa Angono Rizal. Pagdating dito, sabi nila, pupunta na tayo sa City Jail. Basta sama-sama tayo nasa City Jail, ako po. Walang problema. Okay lang ba kayo? Mag-visiting ang tiyan or everything? May first aid kit tayo. So kung may nararamdaman kayo, pag-isabi lang sa mga leaders natin. Nais ko po muna magpakilala. Ako po si Brother Yen. Masabi po ako na Diocesan Shrine Ministry po ng ating simbahan. Kami po at ang aming grupo ay naglalayon na mas pagpalagala pa po ang pagdedebosyon sa aming mahal na patron na si San Clemente. Sa mga pinamigay po namin, kasama po si Brother Miguel at si Brother JM sa likod na nabigay po ng ating mga estampita na gagamitin po natin after this readings po. Ngayon po, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating simbahan. Ito po ang maiksing kasaysayan ng parokya ni San Clemente. Audible naman po ba? Narinig naman po. Ang unang simbahan ay naitayo sa Biga, sa bahagi malapit sa paanan ng bundok, na nasasakupan ng Hacienda y Estancia de Amono. Ayon sa katatanda ng bayan, maging ang mga nuno nila ay walang maliwanag na tala kung paano at kailan naitayo ang naturang simbahan. Tanging maliwanag na ang kapilya sa Biga ay isa sa mga bisita sa ilalim ng mga alaga ng mga Agustino. 1602, nalipat ang administrasyon sa parokya ni San Juan Bautista sa Taytay. 1621, nailipat naman sa pangangalaga ng mga Franciscano sa ilalim ng parokya ng San Guillermo sa Morong Rizal. 1679, naging bisita sa ilalim naman ng parokya ni Santa Ursula sa Binangonan, Rizal. At taong 751, itinalaga bilang pura intento o pansamantalang pastor para sa Hacienda y Estancia de Amono, Isidro de la Gundi ng Laguna de Bay, si Bachelor Don Valentin Flores. At ika-13 naman ng Desyembre taong 1751, binigyan na ng kapahintulutan ng Arsobispo ng Maynila ang nasabing simbahan sa loob ng Hacienda na magkaloob ng mga sakramento sa bawat inyo at nasasakupan ng Hacienda.
June 5, 1863. Niyanig ng isang malakas na lindol ang bayan ng Angono at malaking pinsala ang tinamo ng simbahan sa Ligan. Dito, napagdesisyonan na palakihin na lamang ang itinayong bisita malapit sa lawa kaysa ipagawa ang nasa loob ng asyenda. Naging malaking usapin ito at maliit din tulad na may-ari ng asyenda. Ngunit ang konstruksyon ay hindi na napigilan. Ilan sa mga unang donasyon na natanggap ng simbahan na ito ay ang mga sumusunod. Taong 1900s, estasyon ng Cruz na Ukit Diwan Senson, tubong taga-Angono. Ito ngayon ay inihanda para sa itatayong Museo de San Clemente, kasama ng ilan pang mga lumang gamit. Taong 1905, dumating ang imahe ng Corazon de Jesus at Immaculada Corazon de Maria na nasa gawing kaliwa ng ating altar. Sa kantang kaliwa. 1910, pinaniniwalaan na ibinabana ang imahe ni San Clemente mula sa dating bisita sa Bigat. Ang imahe ito ay matatagpuan po natin sa itaas na bahagi ng fasad po ng ating simbahan. 1928, sinasabing na ipagawa ang imahe ni San Clemente na matatagpuan sa bahagi ng altar mayor o ang Festejado Image. 1927 to 1930, sa pagitan ng mga taon ito, dumating naman ang imahe ni San Jose kasama ang batang si Jesus na nasa bandang kanan ng ating altar. Sa mga paintings sa inyong bandang kaliwa, makikita ang pagdiriwang sa aming parokya simula Miyerkules ng Abo hanggang sa Linggo ng Muling Pagbabuhay. Ang mga obrang ito ay kinumisyon at ginawa ng tanyag na Pamilya Blanco na tubong taga-Angono. Pamilya po ng Blanco, Father. Kasi nakita ko Blanco. Yes. Ang dedikasyon ng parokya ni San Clemente ay pinagdiriwang tuwing ika-14 ng Nobyembre. Ang pagpapasinaya ng bagong simbahan na nakatayo dito sa poblasyon Ibaba ay naganap noong Nobyembre 14, 1992 sa pangunguna ng kauna-unahang obispo ng Diocese ng Antipolo na si Lumang Kagalang-galang Protasio Pumon Bibi. Ika-20 naman ng Agosto taong 2021 nang maaprubahan ang kahilingan sa petisyon na mahirap na pan-diocese na lampanan ang simbahan ito ni San Clemente. Ang pagbasa ng liham ng konfirmasyon ay isinagawa noong 8 ng Setyembre taong 2021. Ang misa, pasasalamat at formal na paghihirap naman ay naisakatuparan noong 21 ng Mayo taong 2022 sa pangunguna ng Lumang Kagalang-galang Francisco de Leon Bibi, kasama ang katuwang obispo ng Antipolo, Lumang Kagalang-galang Don Ibuco. Ang imahe ni San Clemente. Ang orihinal na imahe ni San Clemente na kasalukuyang nakalagak sa pasad ng simbahan ay sinasabing nasa talaan pang inventaryo panahon ng Imperyong Romano at nanungkulan bilang Papa at Obispo ng Roma mula 88 AD hanggang sa kanyang kamatayan noong 1998 AD. Siya ay tinuring bilang unang Apostolic Father of the Church. Isa sa tatlong mga pinuno kasama sina San Policarpio ng Smyrna at San Ignatius ng Antioch. Siya ang pang-apat na Papa na sinundan pagkatapos ni San Pedro, San Dino at San Anacleto. Si San Clemente ay napinagpo sa ilalim ni Emperor Trajano. Inakusahan siya na mawalang galang sa mga Diyos ng Roma. Kaya ipinagputos na itapon siya mula sa kabisera, ang kuwari sa Inkerman, Crimea, kung saan siya pinatapon ay isang kanyang mga pangabaran. Daang-daang mga pagano ang pumaling sa kanyang mga turo at nagpapabinyag sa kanya araw-araw. Dahil dito, siya ay pinapatay sa pamamagitan ng pagtatali sa kanyang leeg ng isang akla at pagtapon sa kanya sa dagat. Sinasabing tuwing darating ang araw ng kanyang pagkamartir, ang dagat kung saan siya itinapon ay umuurong sa loob ng 7 araw. At makikita na tila isang simbahang gawa sa pangkol kung saan nakalagak ang kanyang hindi nasisirang katawan. Taong 868 nang nailagak sa Roma ang mga relic at ang
clan ni San Clemente. Sa bayan ng Amon, ang isang sinasabing himala ni San Clemente ay nangsunugin ang bayan noong panahon ng Hapon. Nakita di umano sa tuktok ng simbahan ang anyo ni San Clemente na tila iwinawasiwas ang kanyang kapa upang pigilin ang sunog. Mula noon hanggang sa ngayon, kamangha-mangha ang mahabang pila ng mga individual o grupong gustong magbigay ng kapa kay San Clemente. Kalakip ang kanilang mga panalangin, pagsamo at kahilingan. Si San Clemente ay kinikilala bilang patron ng mga mandalayan, marinero at mangingisda. Patron rin siyang maituturing ng manginero. Siya ay ginugunita tuwing 23 ng Nobyembre. Kung maaari po ay pakitignan po ang ating mga estampita at sama-sama po tayong manalangin kay San Clemente. Magsinuhod po ang lahat. Panalangin kay San Clemente. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at walang hanggang Panginoon, nagpupuri kami sa iyong pagalingan at kalwalhatian, na patuloy mong inihahayag sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng iyong mga banal. Kabilang ang lingkod mo at ang aming pinipino mo si San Clemente. Biyayaan mo kami kaginawaan sa kanyang paglulog sa iyo bilang martir ng iyong simbahan. Kalakip ng aming mga panalangin at pagsusumamo. Ibahayag ang pagkakahilig. Siya na nagmula ng sariling buhay upang ibahayag ang walang hanggang panalangin at pagmamahal sa iyo ay magsilbi ang gabay natin. Hangat na paglingkuran ka at ang aming kapwa. Patuloy mo nawa kaming bigyan ng lakas upang ang liwanag ng iyong salita ay maging tanggulan namin sa paghahatid ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kaysa sa mahal na Birhen Maria, ni San Clemente na iyong martir at aming pinakasi. Amen. Ama namin, sumasalangin ka sa pinakalan mo, papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-unang, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. San Clemente, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinigil mo ang iyong mga karapat-dapat na anak. Tinawag mo sila na maging ganap ayon sa Ebanghelyo. Ginawa mo kanilang huwaran ang iyong sarili, kanilang tulong at kanilang katimpalan. Banal na puso, paramihin mo ang mga katawag ng maging reliyoso. Palakasin mo sila sa tapat na pagtupad sa kanilang mga sinumpaan. Sila nawa ang maging pinakamakilindiang at ng bulaklak sa simbahan, maging stasyon. Nagsalita si Jesus na nagsisising magnanakaw. Sinasamba at pinupulitan namin ng Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pinagsalita
masamang kriminal. Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon din nagpagturusa ang pinaranas. At bagay ito sa atin sapagkat tinatanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama. At sinabi pa niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Panalangin. Panginoong Hesus, sa gitna ng mga tiisin mong sakit at paghirap, hindi mo pinagsarahan ng pinto ang kahit sino. Tuwina'y may puwang ka para sa lahat. Hindi mo hinayaan ang madilim na kahapon ng sinuman ang maging batayan ng iyong paghatol sa iba. Hinahanap mo sa puso ng isang tao ang kanyang katapatan. Ituro mo sa amin ang dakilang pag-ibig na nasa iyong puso upang ang sa aming pagsunod doon ay umapaw ang aming mga puso sa kabutihan, pagpapatawad, habag at malasakit sa nahandang maglingkod sa lahat. Amen. Jesus na nakapako sa krus, Maawa ka sa amin. Inis-inisa na nagdadalang hating Inang Maria. Ipanalangin mo kami. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sa pamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng ina niya. Si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Panalangin. Panginoong Hesus, ibinahagi mo ang iyong misyon at pangarap sa mga apostol. Subalit higit sa lahat, ibinahagi mo ang iyong isip at puso sa iyong inang si Maria na sa tuwin ay naroon sa iyong tabi. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at kapamilya na nakibahagi sa aming mga kaisipan, nanindigan, simulain at pagpupunyagi. Dinadalangin namin, pagpalain mo ang mga kaibigan at kapamilyang ito kung papaano mo ipinagpala ang mahal na ina at si Juan. Pagpalain mo sila alang-alang sa mga sakit sa kanilang tiniis para sa amin. Pagpalain mo sila alang-alang sa kanilang kagandahang loob at kabutihan sa amin. Pagpalain mo sila alang-alang sa kanilang pakipaglaban para sa amin. Pagibayuhin mo ang kagalakang ibinahagi nila sa amin. Amen. Jesus na nakapako sa krus, Maawa ka sa amin. kalinis-linisan at nagdadalamhati ng Maria. Ipanalangin mo kami. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na ngayon natupad na ang lahat. Ngunit kailangan maghanap ng isa pang kasulatan. At sinabi niya, "Nauuhaw ako. May sisinda naman doon na puno ng maasim na anak. Kaya itinagod nila sa isopo ang iskong ibinagad sa anak. At nilingid nila sa kanyang bibig. Pagkasip si Jesus ng anak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayo mo ng ulo, ibinigay niya ang Espiritu. Panalangin. Panginoong Hesus, ang iyong banal na krus ang pinakamalagang tanda ng aming pananampalataya.
Maraming ulit namin ginagawa ang tanda sa simula ng aming panalangin. Sa simula ng aming paglalakbay at sa simula ng aming mga gawain. Ginagawa namin ito upang hingin ang iyong pagsasanggalang at ang iyong basbas. Pinapaalala mo sa amin na ang iyong krus ay hindi lamang pangangahulugan ng magandang pagsisimula para sa iyo. Ito'y nangahulugan din ng mga maayos na pagtatapos. At sa tuwin ay may titiwala at pagsunod at pag-ibig para sa lahat na nais ng Ama sa langit. Ano man ang aming kabayaran, ang pagtanda namin ng iyong krus ay nangahulugan ng pagbabago ng lahat ng aming ginagawa. Kaisa ng iyong sakripisyo bilang isang karhiya ng pagpupuri sa Diyos. Pabanalin mo kami at lahat ng aming ginagawa para sa luwalhati ng Amen. Jesus na nakapawa sa krus. Maawa ka sa amin. Aling Espiritu ng dagdagan ng ating Ginong Maria. Panalangin mo kami. Natalangan tumawa ang pares dito kay Mildred at nagsabi, may nag-iintay din tayo hirapan sa mga polis. Dito, lalo na ang pares priest. Sino ang pares priest nyo? Sorry. As mag-iwag pala ang pares priest dito na magaling na pare. Kaya maraming salamat. At sa mga ang simbahan po ng Nazareno, parokya natin, nag-alak, nag-prepare na rin ng ibibigay na tip para sa driver at saka sa doktor. Kung gusto nyo magbigay sa ready ko.